Good morning po sa inyong lahat. So, Lucas chapter 3 po tayo ngayon. Ito ay tungkol sa pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. So, atin pong naintindihan yung pasamula sa chapter 1 patungkol ng si Juan ay ipinanganak ni Elizabeth, na pinsan ni Maria. At dyan sa chapter 1 and chapter 2, dyan natin po nakita kung paano sila pasimula, lalo na po si Juan, kung paano nanganak ang kanyang ina na si Elizabeth na dating baog at ang kanyang tatay na punong pari tawag dito si Zacarias. At dito naman pagdating sa chapter 2, ang patungkol naman dito kay Mary at kay Joseph, kay Jose, kung paano ang Mary kinausap ng anghel para siya po ay magdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at ang Panginoong Hesus nga po ay isinilang bilang tagapagligtas. So ngayon dito po ito sa chapter 3, dito maririnig natin yung purpose ng buhay ni Juan na tagapagbautismo. But let's pray po muna. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan po namin, Ama, ang bawat sandaling ito na ikaw ang aming Diyos na nakamasid sa amin, na nag-aalalay sa amin, na tinuturuan kami sa mga salitang ito upang maunawaan namin ito, lalo kami makasunod sa iyo at lalong makita namin ang kadakilaan mo. Talagang nararapat ka pong papurihan, pasalamatan, dakilain, at salamat sa madalang Espiritong patuloy nagtuturo sa amin sa salitang ito at tumutulong sa amin na masay buhay ang mga ito. Kaya aming Ama na nakamasid, aming Diyos na laging kasama namin sa lahat ng oras, ay pinasasalamatan ka po namin, pinapupurihan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So ito pong chapter 3, ang sabi po dito ay ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Pakinggan po natin ito at basahin nyo rin po tingnan nyo rin ang inyong mga hawak na Biblia, Sabi dyan, 15 taon noon ng paghahari ng Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno ng Galilea. So itong dalawang lugar pong ito from Judea, 'di ba? Diyan ang Panginoong Hesus ipinanganak sa Judea, sa Bethlehem. And then dito naman sa Galilea, kung makikita po natin diyan ang Panginoong Hesus, kung baga diyan siya nag-stay ng matagal sa Galilea, na kung saan bakit nga siya tinawag na Nazareno dahil diyan sa Nazareth, at dyan din siya bumalik nung siya po ay muling nabuhay. So that time, ang panahon na yun, sabi dyan, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea at si Herodes naman ang pinuno ng Galilea, Sabi dyan, ang kapatid nitong si Felipe, kung maalala po natin, si Felipe, ang kapatid ni Herodes, na asawa ni Herodias, 'di ba, sa kasaysayan nung nauna. So, ito sabi dyan, ang kapatid nitong si Felipe, ang pinuno ng lupain ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ang pinuno ng Abilinia. So makikita po natin itong mga personalidad na to na meron silang mga katungkulan sa bayan, kung baga mga big time, mga boss or mga leaders ng bayan or pamahalaan, may mga katungkulan sila. So baga sa atin ay mga dignitaries, Verse 2, nang sina Anas at Caiphas ang mga pinunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. So malinaw po na bago si Juan nangaral, pinahayagan siya ng Diyos ng mensahe, At ito po yung sinasabi niya, siya'y nangaral, itong pinapangaral po ni Juan. Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. So very clear, kailangan pagsisihan at talikuran ang kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos.
Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaiah. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ayan, ang pangyari, ito po ang sinisigaw sa ilang. Sabi dyan, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at mapapatag ang bawat burol at bundok, magiging tuwid ang daang liko-liko at patag ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas naggagawin ng Diyos. So, iyan po ang nakapropesiya, no? At iyan ang nangyari sa pamamagitan ni Juan, na ang tinutukoy nga po dito ay ang Panginoong Hesus, ang pagdating ng Panginoong Hesus nung panahon na yon, yung kanyang pagministeryo. Verse 7, kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Ipakita muna ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo, at huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Kasi po kung titingnan po natin sa kasaysayan na itong Old Testament, na ang pinangakuan ng Diyos ng magandang kumbaga yung magandang kinabukasan or the promised land, ay ang pinangakuan dito ay ang mga Israelita. Pero itong mga Israelita na tinatawag ng mga Hudyo, itong mga Hudyo na ito po, hindi nila pinaniwala ng Panginoong Hesus. At dito, nung si Juan ay nangangaral, na magpagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo, at upang kayo patawarin ng Diyos, marami po ang mga lumapit sa din na mga gustong magpabautismo. Kaya sinasabi dito ni Juan, ipakita muna ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. Kasi ang totoo, ang mga piniling anak ni Abraham ay may pananampalataya, meaning nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa utos ng Diyos. At ang utos, talikuran at pagsisihan ang kasalanan. Kaya ito, at magpabautismo, kaya ito, sinasabihan sila ni Juan, ipakita muna ninyo sa inyong gawa na kayo talagay nagsisisi sa inyong mga kasalanan. Kaya sabi dyan, ngayon pa man nakaamba na ang palakul sa ugat ng punong kahoy, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. At may nabanggit po dyan, kung titingnan natin, ang sunod dito sa ipakita muna ninyo sa pamamagitan ng iyong gawa na nagsisisi kayo, at huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Yan yun pong tinutukoy yung mga hintel na tumanggap sa Panginoong Hesus. Kasi katulad nito mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, mga punong pari, naturingan silang mga tagapagturo at daladalang kautusan, pero sila mismo ang lumalabag sa kautusan. Kaya dyan sabi, makakagawa, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, mula sa batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ibig sabihin, walang imposible. At ito po nga, totoo na tayo. Marami pong mga hintil ang mga naniwala at nagkaroon ng kaligtasan. The same promise ng prinamis ng Diyos sa mga Israelita ay ganun din ang tinanggap nating mga hintil. Yung mga hintil na hindi na mga walang Diyos, subalit pinaniwalaan ang aral na ito patungkol sa Panginoong Hesus. Ayan. Verse 10.
Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang may 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Kasi itong instruction na po na ito ni Juan, ito na yung pagpapakita doon sa pangalawang utos. Diba? Yung 10 Commandments na ginawa ng 2 utos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso at buong kalakasan, diba? Ng buong pag-isip. At ang pangalawa ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ang napakahalagang utos. Kaya ito ang sinasabi ni Juan sa mga taong nagtatanong sa kanya kung ano daw ang dapat nilang gawin. Ayan. So, at ito ang sagot niya nga, sino mang mayroon sa inyong 2 balabal, ibigay ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang maniningil ng buwis upang magpabautismo. Ibig sabihin kasi ito yung mga maniningil ng buwis ay mga mandaraya, makasalanan. Lumapit din at gusto rin magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Ayan. Ito po ang sagot ni Juan, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Yan. Ibig sabihin, maging tapat ka lang, maging honest ka, Tinanong din siya ng mga kawal. At kami po naman, ano ang dapat naming gawin? So makikita po natin ito, kanya-kanya silang nagtanong, kanya-kanya silang may mga iba't ibang kinalalagyan sa buhay, pero tinatanong kung ano ang dapat nilang gawin upang sila ay maligtas. Kaya ito naman, ang nagtanong naman dito ay ang mga kawal. Sabi diyan, at kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Ito ang sagot po ni Juan. Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatuwirang paratang at masiyahan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Kasi nga po, ito'y mga kawal, meaning parang kumbaga sa atin, mga kapulisan, mga army, kumbaga men in uniform na tinatawag, mayroon silang authority, Kaya sinasabi niya, kasi sa atin, makikita natin, ginagamit yung uniform o your authority, mga police or sino mang matataas ang katungkulan, ginagamit yun para mangikil, ginagamit yung power nila para mag-take advantage ng tao, Kaya sabi dito, huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatuwirang paratang at masiyahan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Kasi nga sa atin po, andyan yung mga kurakot, palibhasa na sa posisyon, mayroong authority, kaya kumbaga nandurugas, nangingikil, kumbaga, at ito ang bili ng Diyos sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Ito, kita niyo po yung ordinaryong tao, ang bilin lang, bigyan mo. Kung may sobra ka, bigay mo. Kung may sobra kang pagkain, bigyan mo yung kapwa. May balabal ka, bigyan mo. At ito namang maniningil ng buwis, okay? Maningil ka ng tama. Huwag kang mandaya sa paniningil. Sa mga taxes. Ay mga anong po yan. Kinukulikta sa mga tao, mga taxes. Pero marami po na mga may authority o kapangyarihan na binubulsa nila yung mga taxes na yon. So, ibig sabihin dito, tinuturuan talaga ang bawat isa ng salita ng Diyos na kung gusto mong makasunod sa kalooban ng Diyos, may instruction ng Word of God kung paano tayo maging banal sa harapan ng Diyos. Verse 15, nanabik noon ang mga tao sa pagdating ni Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Ayan. Espiritu Santo, napakaliwanag po ito na siya ang Espiritu Santo, ang
siyang nagtuturo sa atin ng tamang gagawin na kung ano ang kalooban ng Diyos. Nagpapaalala ito sa atin, nagsumunod tayo sa kalooban ng Diyos at lumayo sa pagkakasala. So, ang trabaho ng Holy Spirit, bautismo ng apoy, malinaw po ito sa iba't ibang klaseng pagsubok. Pinapaunawa dito sa atin after nang maging ang Panginoong Jesus na siya po ay mabautismohan, dumaan siya ng pagtitesting, So, may pagsubok, but ito nga malinaw na it's a part ng ating pagiging Kristiyano nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Jesus na andoon talagang inaalis sa ating mga dating lumang pamumuhay, Kaya iyan nandiyan ang Holy Spirit na nag-i-instruct, nag-a-advise at maging nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ayan. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ang tinutukoy dito ni Juan ay ang Panginoong Jesus, Siya'y higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi man lamang ako karapat-dapat magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. So it's talking about the last days, Pinaunawa sa atin ang patungkol sa mga trigo at ang patungkol sa kumbaga sa mga ang tawag diyan kalaykay, kasi sabi dito hindi lamang iyan, sabi yan, hawak niya ang kalaykay upang linisin ang giikan, upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa, sabi dyan, susunugin niya sa apoy na di namamatay kailanman. And it's a parable po ito ng patungkol sa impyerno at sa buhay na walang hanggan. Yung mga trigo dalhin sa kamalig, pero yung ipa itapon at susunugin. Yan yung mga tao na hindi sumusunod sa Diyos, subalit ang sumusunod sa Diyos ayun, idalhin mo sa kamalig, which is talking about the eternal life. 18. Marami pang bagay na ipinapangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Si Herodes man ng pinuno ng Galilea ay pinagsabihan din ni Juan dahil ito na kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamaang ginagawa nito. So, maging si Herodes po kinausap ni Juan dahil nga dito sa pangangalo nila, kinakasama niya ang asawa ni Felipe na kapatid niya na walang iba si Herodias. At makikita natin sa dulo na talagang hindi ito tanggap ang pagtutuwid na to ni Herodes at ni Herodias, kaya nga dyan papupugutan nila ng ulo si Juan. Pero ito yung history, ito yung pinasimulan kung bakit nagalit si Herodes at si Herodias kay Juan, dahil nga sila'y pinagsabihan, sabi dyan, di ni Juan dahil sa kinakasama ni ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamaang ginagawa nito. Dahil dito'y ipinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nadagdagan pa sa kasalanan ni Herodes. Yan ang sinasabi natin, Ang isang kasalanan, minsan kapag itinuwid at ayaw itong talikuran, nadagdag pa ito ng another kasalanan. Kaya ang kasalanan dapat layuan, dahil kapag hindi ito nilayuan, malinaw nagpapatong-patong ito, nanganganak. At iyan ang nangyari kay Herodes. Makita natin ngayon, sila'y mangangalun niya, subalit darating ang time na din dito sa mababasa natin na dadating sa punto na ipapapatay nila si Juan dahil kinurek na sila ay mali ang ginagawa na kasamahin ni Herodes ang hipag niyang si Herodias. Ayan. Kaya dyan sabi dyan, dahil dito ipinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nadagdagan pa ng mga kasalanan ni Herodes. At madadagdagan pang muli pag ito'y dumating na sa puntong papupugutan niya ito ng ulo si Juan. Okay? So, ayan.
Ang sunod po ay binautismohan si Jesus. Nang mabautismohan ni Juan ang mga tao, binautismohan din niya si Jesus habang nananalangin si Jesus. Nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." So lilinawan lamang po natin dito na ang Panginoong Jesus ay nagpabautismo dahil siya po nga malinaw na siya po ay lalakad dito sa lupa, lumakad sa lupa bilang tao, bilang pagpapakita sa atin at pagsasampol papaano ang isang anak ng Diyos. Kaya siya po isang tao tulad din natin, nagkatawang tao ang meaning doon, hindi siya tao pero nagkatawang tao. Unang-una para may matubos at siya kailangan siyang mamatay at ipako sa krus upang matubos ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pagbayad ng kanyang dugo, at ay makalapit sa Ama. Pero ang pinapakita rin sa atin dito kung paano siya nagiging masunuring Ama. So tayo'y nagki-claim na mga anak ng Diyos, 'di ba? So lahat tayo naninalig at naniniwala tayo tinuring na anak ng Diyos nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus. At itong Panginoong Hesus na to pinapakita lamang sa atin paano natin susundan bilang mga anak ng Diyos. Siya po ay naging masunurin. Kaya dito pinahalimbawa ito ng Panginoong Hesus na siya ay lumakad sa lupa, wala siyang nilabag na batas ng kautusan. Sinunod niya lahat ito, at ito maging sa pagbabautismo. Kaya nga tinanong siya ni Juan, bakit po ako ang kailangang kitang bautisman? Pero ang sagot ng Panginoong Hesus, dahil iyon ang kalooban ng Ama. So, ibig sabihin, sunod-sunuran lamang ang Panginoong Hesus at yun ang tinuturo sa atin bilang mga anak ng Diyos. Susundin natin ang lahat na iniutos sa atin ng ating Diyos Ama. At yan ang sampol pinakita ng Panginoong Hesus papaano ang pagsunod sa Ama. At dito po sa pinakahuling part, ang talataan ng mga ninuno ni Jesus, dito natin makikita mula sa creation, mula kay Adan, kila Abraham, hanggang down sa kay Jose at kay Maria. Makikita po natin ang salin lahi nito at nung binilang po natin ito 77 na salin lahi from Adam to Jose. Pakinggan po natin si Jose na naging anak galing sa angkan ni David na naging amahan ng Panginoong Hesus sa lupa at si Maria ang naging ina-inahan sa lupa. So from Adam to Jose hanggang sa Panginoong Hesus, ito po ay 77 na salin lahi. Pakinggan po natin talaan ng mga ninuno ni Jesus. Magtatatlong taon na si Jesus nang siya ay magsimulang mangaral, ipinalagay ng mga tao na siya ay anak ni Jose. Ayan ang akala ng tao, pinalagay ng tao na siya ay anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Eli na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Melki at si Melki naman ay anak ni Jenai na anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Matatias na anak ni Amos. Si Amos ay anak ni Nahum na anak ni Esli. Si Esli ay anak ni Nagay, anak ni Maat na anak ni Matias. Si Matias ay anak ni Seme na anak ni Josek. Si Josek ay anak ni Juda na anak ni Joanan. At si Joanan ay anak ni Risa na anak ni Zerubabel, anak ni Salatiel na anak ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kusam na anak ni Elmadam na anak ni Er. Si Er ay anak ni Josue na anak ni Eliezer, anak ni Jorem na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Simeon na anak ni Juda. Ayan. Si Juda ay anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Jonam na anak ni Eliakim na anak ni Milea. Si Milea ay anak ni Mina na anak ni Matata, anak ni Natan na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse excuse me,
Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed, at si Obed ay anak naman ni Boaz. Okay, si Boaz ay anak ni Salmon na anak ni Naason, anak ni Aminadab na anak ni Admin. Si Admin ay anak ni Arni na anak ni Esrom na anak ni Faris. Si Faris ay anak ni Judah na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac na anak ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Terah na anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Serug na anak ni Reo na anak ni Pileg. At si Pileg ay anak ni Eber na anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Kainan na anak ni Afrasad na anak ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe, anak ni Lamek na anak ni Matusalem na anak ni Enoch. Si Enoch ay anak ni Jared na anak ni Mahalel na anak ni Kenan. Si Kenan ay anak ni Enos na anak ni Seth. At si Seth ay anak ni Adan na anak ng Diyos. So, kita po natin dito pinaunawa sa atin dito mga angkan-angkan mula sa panahon na likhain ng Diyos ang tao mula ki Adan down to Jose, at from Jose dyan nagmula ang Panginoong Jesus nung siya po ay naging tao dahil siya ay pinagbuntis ni Maria na galing sa angkan nga dito ni David. So naka-align kumbaga sa po, naandoon yung bloodline na tinutukoy na dire-diretso mula kay Adan, yung mga taong pinili ng Diyos na kinalugdan ng Diyos. Ayan po ang kasaysayan ng patungkol kay Juan at bakit siya nauna na ipinanganak at ano yung mission ni Juan, at and then bago dumating sa eksena ang Panginoong Jesus na nagpakilala sa atin dito, na kung saan lahat na nagaganap na kanyang ginagawa ay lahat ng kanilang ginampanan na misyon ay nakasulat sa salita ng Diyos, nakapropesiya bago pa sila lumabas, bago pa ito nakasulat na po ito, nakahabi dyan mga nangyayari ang mga ayon sa kasulatan. So yan po ang ating pagtatapos, purihin po ang Diyos. God bless everyone, at yan lamang po, at hanggang sa sunod muli. Good morning sa Labo, good morning sa Nueva Ecija, especially sa Maynila. Hello everyone, mga dyan, taga-Paco, mga baguhan, welcome po. At sa mga datihan, lahat tayo, baguhan, datihan, manatili tayo sa salita ng Diyos. And of course, sa amin po, sa Barangay Salvacion, hello mga kamag-anak, mga kapamilya, mga kaibigan, mga kababaryo, God bless us all po. So yun lamang po, at purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Samahan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. God bless. Bye-bye.